Good morning, another day, another run. Naks, may ganun pa. Siyempre, tuloy pa rin naman yung plano natin takbuhin yung buong tansa. May mababago lang ng konti sa plano pero tuloy pa rin. Basta ngayon yung bago natin umpisahan takbuhin yung buong tansa. Yung una ko kasing galawa is kalahati muna, and then after ngayon, yung kalahati uli ng tansa. Pero sana naman sa left side. Kung sa right side ng tansa yung ginawa natin nung una, sa left side naman tayo. Kalahati muna. Tapos gagawa tayo ng isang video na yung buong tansa. Ikutin natin. Let's go! Umpisahan natin dito sa yung kalahatian ng tansa sa E. Rodriguez. Kabaan ng E. Rodriguez Street. Eto, yung sawang, sa mga hindi nakakaalam. Yung hindi pa okay yung iskinita na to, hindi pa ginagawa. Pero pa ditong pilapel, ito yung sawang. Okay. Sawang. Tapos syempre, ito yung hindi mawawala sa iikutan natin, syempre. Yung tansa, Baywalk. Ito yung hindi mawawala sa iikutan natin kapag iniikutan natin yung buong tansa. Isa sa dahilan kaya ko sinama yung pagtakbo sa mga exercise ko is masarap sa pakiramdam, syempre. Hindi ko masyadong ma-explain sa inyo kung gaano siya kasarap unless ikaw na mismo yung nakaka-experience. Sa mas madaling salita, masarap yung exercise, lalo yung pagtakbo, lalo kung ikaw mismo yung nakaka-experience, lalo kung ikaw mismo yung nakakaramdam, ikaw mismo yung gumagawa. Yun ang masarap sa pagtakbo. Hindi ko siya ma-explain sa inyo kung gaano kasarap, pero hindi mo malalaman hanggat hindi mo nasusubukan or naramdaman. Yun yung isa sa pinakamaganda sa pagtakbo. Ito na yung kahabaan ng Baywalk, pero nandito ako sa left side, yung hindi simentado. Ito ako sa left side. Sana walang masyadong mga dumadaang sasakyan. Tapos, tansa, pabahay. Ito syempre yung hindi rin mawawala sa iikutan ko kapag iniikot ko na yung plano kong takbuhin yung buong tansa. Pabahay, tansa. Dito pa rin ako sa kabaan ng pabahay, tansa. Sabi, backhoe, kung nakikita nyo naman. Pero silang project dito. Hindi ko lang alam kung ano yung gagawin dito sa lugar na to. Pero mukhang maganda. Yan, yung ganap dito sa Tansa Baywalk. Mga backhoe. Hindi ko alam kung ano yung project na dito, pero tingnan na lang natin. Hirap din magsalita nang hindi pa tapos ang nangyayari. Kaya sa mga makakapanood ng video na to, kung kayo alam nyo, pwede kayong mag-comment ano po kaya ang gagawin dito sa space na to ng Tansa Baywalk, yung dating palaisdaan. Yan. Kung ano man yung project na yun, mukhang maganda. Wow! Wow! Hi! Hello! Hindi po. Kayo? Project lang to, project. Project sa school. Vlogger daw, sabi nung bata. Sabi ko, hindi. Project lang sa school. Nalibang tuloy ako. Nandito na ako sa dulo ng yung Baywalk. Sarado, kaya ikot na lang tayo. Parado tong dulo eh. Hindi ko alam bakit siguro baka meron silang ginagawa. Hinuhukay. Baka lang naman. Okay, continuous na ulit tayo dito sa pabahay.
Ito mga hindi mawawala sa video natin. Mga ganyan. Yung mga aso. Oh, di ba? Ngayon lang din ako nakakita ng bibe na pinapalaki dito sa bahay nila, sa labas ng bahay, hindi sa bakuran. Siyempre, pwede naman yun. Nasa taong nag-aalaga naman yan kung paano nila mapapalaki or maaalagaan yung mga alaga nilang hayop. Yan, may playground din sa babahay sa mga gustong maglaro. Kahit yung mga anak nyo hindi taga-pabahay, pwede kayong bumisita rito. Maglaro sa playground. Playground ng pabahay. Suyurin na natin kahit yung mga maliliit na iskinita dito sa pabahay. Total, nandito na rin naman tayo. Suyurin na natin kahit yung mga pinakamaliit na iskinita. Basta pwedeng takbuhan or pwedeng lugar pa takbuhan, pasukin natin. Yan. Wow, galing ah. Hello. Hello. Poknot. Pokrat. Galing ah. Tricks sa kamay. Sa kamay. Uy, galing oh. Okay, kaya ko yan. Uy, yung pinakamalupit ah. Hindi pinasayad sa lupa pero sinalo ng kamay ah. Tapos umiikot pa rin ah. Talent ah. Opo, aspiring vlogger. Ayun, shoutout kay Kuya daw. Ano pangalan mo, Kuya? Lawrence po. Oh. Shoutout kay Lawrence na taga-Pabay. Mga kabataan ng Tansa. Oh, sige ha. Oh, shoutout. Ano pangalan? Jasmine. Shoutout kay Jasmine na taga-Pabay. Oh, mag-iingat sa sa paglalaro ng turumpo. At baka tumama sa parte ng katawan. Oh, sige, bye-bye. Okay, salamat. Alam mo ba yung page ko? Matandaan mo, mahaba yun. Alpi Bernabe de Guzman. Ha? Tanda mo? Ayun. Alpi Bernabe de Guzman, ha? Okay. Thank you. Bye-bye. Ayun, ang mga normal na makikita natin kapag tayo ay naging ordinaryo. Ordinaryo lang. Yung mga ganong bata, nakakatawa, nakakita ulit ko ng mga ganong bata na nagtuturumpo. Dati ginagawa ko rin yun yung mga ganong tricks. Mga tricks. Sa part pa nito, ang dami naglalaro ng turumpo. Oras alas 10. Oh yes, alas 10. 10-11, oh, shout out. Albert John! Tabi kayo. Paglalaro, ingat lang. Ayun. O sige. Okay, mag-ingat sa paglalaro. Okay. Yun ang mga nakakatawang makita dito sa Tansa. Kapag yung tao is naging ordinaryo lang. Ordinaryong tao, marami kang makikita. Marami tayong makikita kapag lumipot tayo sa paligid natin. Kapag ordinaryong tao, yun ang mga makikita natin. Okay. Naikot na naman natin yung babahay, pati yung mga iskinita nito. Diretso na tayo, labas na tayo. Doon tayo sa Sampaguita. Kabaan ng Sampaguita, tapos tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaikot. Saka kung ano yung mga iskinitang madadaanan natin. Let's go! No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, always have a plan to stay tough. This life ahead of you. Marunong pa umawak ng bola. Kahit matagal nang hindi nakapaglaro ng basketball. Siyempre, nag-a-adjust lang sa una. Wala rin pinagkaiba sa ibang exercise yan. Kung matagal na pahinga, siyempre,
Normal lang na mag-adjust yung katawan. Ayos pa? Ayos! Ako na lang din sasagot. Pero teka, bakit ba ako nakasalamin? Siyempre, protekta sa mata. Siyempre, tumatakbo tayo. Hindi natin maaiwasan na pwedeng mapunta sa mata natin pag tumatakbo. Siyempre, lalo yung dala ng hangin, pwedeng tumama sa mata natin. Kaya protection din sa mata natin yan. Doña Luz, isa sa iskinita ng papuntang pabahay. Kaya ako pumunta dito sa Doña Luz dahil meron akong naaalala dito sa lugar na to. Sa mga kabataan, sa mga kabatch ko nung elementary. Meron ditong lusutan sa Doña Luz na yung tagos mo tapos yung lalabasan mo is dun sa Santo Niño White. Tingnan natin kung buhay pa rin yung iskinita na yun. Kasi masyado nang maraming nabago sa dito, lalo yung mga bahay sa iskinita. Pero buhay pa rin yung lusutan dito. Ito yung lusutan ngayon papuntang Santo Niño White. Shortcut ba? Ito na. Ayan, buhay pa rin. Ito na, Santo Niño White. Senior Santo Niño White. Nakakatuwa kasi buhay pa rin yung iskinita na yan. Ang tagal ko nang hindi napuntahan yon. Ngayon na lang uli. Mula nung magkaanak ako, mula nung wala pa pala akong anak, hindi ko yun napuntahan. Ngayon na lang uli. Ngayon ko na lang uli naikutan. Dati hindi pa ganun yung lugar na yon. Yung daanan, more on damuhan, tapos parang sapa, matubig, tapos may mga damo, tapos may mga tulay na kahoy. Ganun yung dating itsura nun. Ngayon sementado na. Sa mga nakakaalam na iskinita na to sa Tansa, Calle 13. Ito yung part na madilim talaga. Sa madilim kasi nga hindi siya masyadong dadaanan, walang masyadong poste. Pero ito yung isa sa mga iskinita sa Tansa na nakakatuwang maalala. Pero babalikan mo ulit kahit paano. Sabaan ng Pampalita, papuntang pabahay. Ligo muna ulit tayo dito sa kanan. Siyempre, kasama din sa ikutan natin itong Bougainvillea Street. Hindi ito mawawala sa ikutan ng list natin kapag simulan na natin yung plano ng pagtakbo sa buong Tansa. Bougainvillea Street. Dito na mag-uumpisa yung mga pangalan ng iskinita is mga bulaklak. Ito iskinita naman na to, pinangalan dati sa isang sinusubaybayang teleserye noong 90s. Cadena de Amor. Bridal Street. Siyempre, isa rin sa dahilan kung bakit gusto kong takbuhin at gawa ng video yung buong Tansa habang tinatakbo is gusto ko pa rin mapamilyar uli sa mga iskinita ng Tansa. Siyempre, hindi naman tayo perfecto, tao pa rin tayo. Kahit dito tayo pinanganak, ako pala. Siyempre, nakakalimutan pa rin natin yung mga yung mga iskinita ng Tansa. Kaya isa sa magandang dahilan to kung ba't ko ginawa tong video na to or tong vlog na to, para mapamilyar uli ako sa mga iskinita ng Tansa. Pero siyempre, hindi na lang din sa akin, para sa mga ibang tao din. Malaman nila uli yung mga iskinita ng Tansa. Sa mga nakakalimot, isa na ako doon. Siyempre, sa dami niyan, kahit paano, kahit dito naman tayo pinanganak, yung ibang iskinita as makakalimutan talaga natin. Normal lang yun. Kaya isa sa magandang dahilan to. Kaya ako umikot sa Tansa para ipamilyar uli yung sarili ko at kayo sa mga iskinita ng Tansa. Ayos ba? Let's go! Tuloy na uli. Yun, yung dinaanan natin is Bridal Street. May lugar dito sa Bridal Street na may shortcut din papunta doon sa sa Bicol area, doon sa tulay.
Kaya lang dahil nga nasunog na siya, hindi na natin siya may ikutan. Gusto ko lang din ipakita sa inyo. Saka dun sa mga kabats natin, nung 90s, yung lugar na to ginagawa ding shortcutan natin. Kasi meron dong sikat na computeran dun sa Bicol area, sa Tulay. Na isa sa lugar to para makapunta dun. Isang shortcut to para makapunta doon. Amapola Street. Ito sa mga nakakaalam ng shortcutan dito papuntang Bicol area sa Tulay. Amapola Street. Amapola Street sa Mer. Yung dugtungan niya is doon sa Calachuchi. Sa Hanbi, yung dating simulahan nila sa kahabaan ng Calachuchi. Calachuchi. Meron pa pala ditong lusutan sa pabahay dito sa puntang Bicol area. Papuntang Tulay ang lusot na dito sa Bicol area, tapos hanggang sa Tambak na raw. Buhay pa pala yung dito. Mula nung nasunog yung Bicol area, nagtayo na uli sila ng mga bago. Tapos yung tulay na dating kahoy nung 90s, kahoy lang kasi to. Ngayon sementado na. So yung papuntang pabahay sa kabila. Dito naman yung kabila, papuntang Ilang-Ilang. Tagus mo na Ilang-Ilang tapos diretso patambak. Doon na lang ako sa main road. Sige po, salamat po. Hindi tayo planado ngayon para doon sa mga rutang dadaanan natin. Pero sa oras na gumawa na tayo ng long video ng pag-ikot sa buong Tansa, syempre sigurado nakagawa na naman ako ng ng magandang ruta kung saan may ikot na ang mas maayos saka mas organized. Saka yung lusutan ng mga eskinita is hindi pa balik-balik. Alright, let's go. Tuloy natin ang pagtakbo sa kalahatian ng Tansa muna uli. Tapos sa susunod na yung buong Tansa. Okay, let's go. Dito pa rin tayo sa kahabaan ng Sampaguita Main Road, yung tinatawag na highway. Ito yung kinita ko sa naugali kanina, Amapola. Yung sa loob na iskinita niya is Bridal, saka Ilang-Ilang, saka Calachuchi. Dito dapat ako lalabas, kaya lang wala akong magandang ruta para pagsunod-sunurin yung mga iskinita. Sa susunod gagawa tayo ng magandang ruta. Dito na muna uli ako sa tabaan pa rin ng Amapola, pero dito na sa right side. Ang pumuputol lang is yung yung highway noong Sampaguita. Pero dito na uli ako sa Amapola. Siyempre kasama din to sa ikutan natin. Kapag gumawa na tayo ng video long form, kung saan iikutin natin yung buong Tansa, i-organize muna natin. Haba na ng Gumamela Street, Tagusan kung papunta rito sa Delpa. Tapos yung kanan sa likod ng eskwelahan, Tansa Elementary School. Ayun, tuloy sa pagtakbo. Nakarating na tayo dito sa Azucena Street. Habaan ng Azucena Street. Ang pumuputol dito sa iskinita na to is yung Sampaguita Highway. Pero sa kabila, paglagpas ng simbahan, Azucena Street pa rin. Hindi pwedeng mawala sa dadaanan natin. Santa Cruz Parish. Okay, let's go na uli. Kabaan ng Sampaguita, tapos lusot tayo dun sa Pachampaka. Ito na ako sa kabaan ng Dama de Noche. Yung kabila ang iskinita, Champaka. Siyempre na ako sa kabaan ng Dama de Noche. Yung mga iskinita dito sa nilagpasan ng iskinita ng Dama de Noche, ikutan ko na lang muna. Parang pasigsag ba, pa-snake. Umpisa mo dito sa Adelpa. Ito, kabaan ng Adelpa. Ang kasabihan na ganito yun. Kung titingin tayo sa likuran natin, malayo ka na. Kung titingin tayo sa harapan natin, malayo ka pa. Pero kung hindi ka titingin sa nilalakaran mo, may ka sa paa. Nakaso. Alright. Konting joke lang. Para hindi masyadong seryoso.
Ayun, basta nakita nyo sa video, babanggitin ko na lang din uli. Nandito na ako sa Rosas Street. Pangit yung ginawa kong pag-ikot dito sa sa Champaka, saka sa sa Rosas at Adelpa. Sa susunod gagawa ako ng mas magandang ruta kasi pangit eh. Eto, hinabaan ko muna yung pagtakbo dito sa Rosas na ang magiging lusot doon sa sa Aqualife. Ganoon na lang yung gagawin kong ruta. Pakabila, papunta doon sa sa Azucena. Dito na ako sa kabaan ng Champaka Street. Siyempre, intersection. Lingap-lingap muna. Para sa safety. Responsable tayo sa kaligtasan natin. Kapag pinili nating tumakbo sa mga gantong public road. Okay, hydrate muna. Dito pa rin tayo sa kabaan ng Sampaguita Highway. Body man! Yun, Boti Bakal daw. Baka may kayo dyan. Boti Bakal. Body man! Para sa kabuhayan ni Kuya, ilabas nyo ng inyong mga Boti Bakal. Kalakal ba? Nandito tayo sa kabaan ng Sampaguita Street na tinatawag na Sampaguita Highway. Dito nyo matatagpuan or makikita yung MS Tanoa. Yung sikat na barko na lumulutang kapag may tubig. Yan, MS Tanoa. Sa taas niyan merong kainan na Samgyupsalan. Samgyupsanoa ang pangalan ng niya. Kainan. Sa left side yung kaabaan ng MS Noah. Kung sa kabila, Sampaguita, dito sa kabila ng MS Noah is yung Everlasting Street. Nakakatuwa lang balikan tong Everlasting Street na to, kung saan maraming player na tinatawag dito na Solar Boys. Mga bandang alas 2 pa lang, alauna nakaabang na dito para makapaglaro. Dahil sa dami ng naglalaro na player, pila siya mula alauna or minsan alas 2 hanggang na lumubog ng araw, alas 5 or alas 6. Ito yung lugar na tinutukoy ko. Sigurado naman sa mga player ng Tansa dito, mga mahilig maglaro ng basketball na taga Tansa, naalala itong lugar na to. Ito yung tinatayo ng mismo ring nandito sa likod ng bahay nila Yap. Tapos yan, kay Latidina, bilihan ng tubig or soft drinks kapag may pustahan dito sa sa laro nyo sa basketball. Ito yung lugar na pwede nyo at pinakamalapit na pwedeng bilan ng mga inumin. Alright, tumbukin na lang natin itong kabaan ng Everlasting papuntang Champaka. Tapos ligo na ulit tayo dito sa sa kaliwa. Tagos natin ng Everlasting. Ito yung bubungad sa atin, si Senior La Suerte. Then after dito sa right side niya is Champaka. Etong kabaan na to is yung Doña Aurora. Hanggang doon papunta sa Ilang-Ilang. Dito pa rin tayo sa kabaan ng iskinita ng Everlasting. Magkaiwalay lang siya dahil hinatisan ng ng mga bahay dito sa gitna. Pero Everlasting pa rin to. Yan. Dito pa rin ako lumusot, dito pa rin ako lumabas kung saan nakatayo yung dating ring ng Everlasting. Ay, okay. Diretso na lang natin ulit tapos papuntang kaliwa, tapos pagbaba ng tulay. Let's go! Kabaan ng Sampaguita Street, malapit sa MS Noah. Meron din ditong shortcutan na ang magiging lagos mo is doon sa E. Rodriguez Street. Doon sa E. Rodriguez Street, kung saan nakapwesto yung mga paradero. Pero pa palang lugar dito sa Tansa na hindi ko naiigutan bago ako doon lumusot sa E. Rodriguez Street sa Tulay. Magnolia Street. Isa sa lugar na pinupuntahan ko rin dati, naalala ko yung lugar na
puro computeran na lang. Dito sa lugar na to, sa number 3 Magnolia Street. Yan, dito nakapwesto yung lugar. Dito nakapwesto yung laruan ng PlayStation. Nung mga dating wala pang PlayStation, yung hindi pa maka-afford yung mga tao para makabili ng PlayStation. Ito yung lugar na pinupuntahan or inaarkilahan ng mga kabataan para maglaro. Ito yung lugar na to sa Magnolia Street. Alam ko magkadugtong lang to saka yung gate na yun. Number 3 Magnolia Street. Makikita ni Hardy or mapapanood ni Hardy yung gagawin kong video. Maalala niya yung Magnolia Street na to. Carnation Street, kung hindi ako nagkakamali. Pero sa mga nakakaalam, pwede nyo i-correct sa comment na ang magiging lusot or kakalabasan is dito pa rin sa kahabaan ng Sampaguita Highway. Dahlia Street. Paglusot natin, ito yung kaputol nung ilang-ilang. Ikutan ko na lang din. Kasi hindi ko nadaanan eh. Kapraso lang naman ito. Prasong naputol na hindi ko natakbuhan. Na yung magiging lusot or lalabasan natin or yung pupuntahan natin is ilang-ilang. Dahlia Street, dito nakatayo yung bahay na sigurado nagtataka yung lahat ng taga-Tansa. Bakit ganito yung design ng bahay nito? Dito po yan sa Dahlia Street. Isa sa pinakamagandang bahay dati sa Tansa. Day, na makikita mo noong panahon ng 90s. Isa sa pinakamagandang bahay ito sa Tansa. Pero nako, karating na ako sa tulay ng Tansa. Barangay 2. Tabilaang E. Rodriguez dyan. Pero daan muna tayo dito sa Tansa kaliwa. Isang magandang alaala din to dito sa Tansa kaliwa. Kaya lang may pader na eh. Etong kahabaan na yan, dito nakapwesto yung Tansa kaliwa full court. Ito yung pinaka full court nung Tansa dati. Halos sa lahat ng player at manlalaro ng basketball sa buong Tansa, ito yung pinakasikat na laruan nila sa Tansa kaliwa full court. Kaya lang sa ngayon sa nakikita nyo, sarado na. Ayan, matagal na nang sinarayan yung kahabaan ng pader na yan papunta doon hanggang sa labas. Sinarado na nila. Dito yung nakapwesto yung Tansa kaliwa full court. Tagumpay Street. Ayan. Tagumpay Street. Panalo. May bata, trophy Angat mo yung trophy mo. Ayun. Nawala man yung full court dito na sikat sa Tansa kaliwa. Wala man full court pero may half court pa rin. Ayan. Yan, sa mga nakakaalam ng iskinita na to sa mga taga-Tansa. Yan, sa Tagumpay Street. Dito nakapwesto yung half court nila. Okay, tara na. Let's go. Dito tayo magtanong sa mga bata. Sigurado alam nila tong iskinita na to kahit paano. Ito, Tagumpay Street to. Ayun di ba? Mas maganda pa minsan tanong itong mga bata Isang matandang na tanong ko kanina na lalaki. Medyo straight to. Medyo strict to siya pero okay lang naman. Hindi naman pare-parehas ang tao. Baka pangit lang ang mood. Hello! Yan, may trophy yung mga bata Tagumpay Street sa kaliwa. Ito yung tahimik. Sige. Tapos tahimik to po yung dulo. Okay. Ito pong gitna. Tahimik. Pasukin pa rin natin itong iskinita na to. Gamitin pa rin itong lugar na to para mag-jogging. Dito tayo saglit. Tahimik Street. Tahimik Street. Siyempre, dahil tahimik, sigurado hindi maingay dito. That's right! Dahil tahimik, sigurado hindi maingay dito. Tahimik. Tahimik 2. Hello! Bakit tahimik number 2? Meron man tahimik number 1? Opo. Okay. Ang galing ng bata. Yun ang mga sagot.
naiintindihan yung tanong. Ito po simbahan. Ayun, tahimik 1. Dito, tahimik 2 sa tansa kaliwa. Papunta doon. Yan, tahimik din yan. Iskinita. Ayun. Okay. Ha? Sabay kayo jogging. Oh, jogging dali. Jogging. Dito sa hindi. Oh, ingat kayo, ingat. Baka may malaglag. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo. Ito. Tapo lang agad. Dyan sa tansa. Yung isang tansa, isang kahati ng tansa. Kung saan ako nakatira, yun yung tinatawag na tansa kanan. Ganun ba yun? Tansa kaliwa dahil pagbaba nila ng tulay, is kakaliwa sila. Then ngayon yung isang tansa kaya sa tinawag na tansa kanan dahil papuntang kanan. Ewan lang din natin. So alam kung makakalusot ako dito dahil may ginagawa eh. Pero subukan natin. Oh, go daw, go. Let's go. Dito na ako sa E. Rodriguez Street. Na yung tumbukan na yun, yung kanto. Ito, tawiran ng 5. Rodriguez Street. Ginagawa tong kalsada na to eh. Kaya medyo ganto. At hindi pa sa ngayon nadadaanan ng mga pampublikong sasakyan. Ginagawa pa kasi siya. Pero once na magawa to, pwede na ulit silang dumaan ulit. So, road close. Pero alam ko, nilalakayan yung kanal. Nilalakayan yung kanal, tol, no? Kaya ginagawa. Oh, yun. Yun yung main reason kung bakit close to pansamantala yung kabaan ng E. Rodriguez Street. Dahil nga ginagawa or nilalakihan yung pinakakanal nito sa ilalim. Once na matapos na naman natin itong ano na to, kabaan ng E. Rodriguez, tapos na rin naman tayo sa araw na to. Ito nang i-try ko. Vintage look. Ang tahimik dito sa lugar na to. Paano nga hindi dinadaanan ng tricycle? Ayan, nakusog. Biglang may kumalantog. Siyempre, baradero to. Magpupukpok at magpupukpok dyan dahil gumagawa sila ng mga barko. Tapos na rin naman tayo sa araw na to. Naikot na natin or natakbo natin na uli yung kalahatian nung tansa. Sa susunod, yung plano nating takbuhin yung buong tansa is gagawin naman natin na. Medyo may mababago lang sa plano pero siyempre itutuloy natin yun. Dahil pinlano na natin eh. Nagawa lang tayo ng magandang ruta para mas matakbo natin siya ng mas organized, yung bang hindi tayo pabalik-balik dun sa isang iskinita. Pag na-finalize na, itutuloy na natin yung planong pagtakbo sa buong tansa, pag-jogging. Buti na kasama yung panahon ngayon, medyo maganda yung panahon, malamig, hindi masyadong tirik ang araw, pero tingnan nyo, nakasalamin pa rin ako. Bakit nga ba nakasalamin pa rin ako kahit di naman matirik ang araw? Pero syempre, protekta pa rin sa mata yan. Hindi natin may iwasan yung mga pwedeng pumasok sa mata natin. Lalo kapag tumatakbo tayo, tapos sa hangin. Yung mga maliliit na bagay na pwedeng pumunta sa mata natin is delikado. Kaya hindi ko pa rin hinubad yung salamin ko para maprotektahan yung mata ko. Syempre, konting words of pagkagising natin sa umaga, minsan masarap munang gawin yung mga bagay na mahirap bago natin gawin yung mga masarap na bagay. Kung anong bagay man yon, hindi naman tayo pare-parehas, iba-iba tayo na gusto. Sa akin, isa sa pinaka inuumpisan ko sa umaga is yung pagtakbo. Minsan, yung ginagawa ko.
Yung bang pagising natin sa umaga, ginawa muna natin yung mahirap na bagay sa iba, pero worth it naman bago natin gawin yung madaling bagay. Mag-almusal muna o kumain muna. Yung bang pagising natin sa umaga, kaya muna nating mag-exercise o gumawa ng mga bagay bago natin lagyan ng laman yung tiyan natin or bago tayo mag-almusal. Yun yung isa sa masasabi natin magiging proud tayo sa sarili natin dahil bago natin umpisahan yung isang araw, bago natin umpisahan yung araw, nakakagawa muna tayo ng productive ways para mag-exercise bago lagyan ng laman ng katawan bago mag-breakfast ba. Part 2 ng pagtakbo or pag-running or pag-jogging sa kalatian ng tansa. Done na. Out na.